TV5. Labing-pitong tao ang kasamang natupok ng masunog ang isang commercial building sa Butuan, Agusan del Norte. Posibleng nakalock daw ang mga fire exit ng gusali kaya natrap ang mga biktima. Para sa detalye, naka-live pack mula Butuan City, si Romel Lopez. Romel. Sir Sheryl, lahat ng 17 biktima na namatay sa sunog dito sa Tan Commercial Building sa Butuan City ay stay-in na empleyado ng Novo Department Store. Tinitingnan na ngayon yung ilang kababayan kung bakit nangyari yung ganito kalagim na trahedya. Sheryl, bangungot nga ang gumising sa mga kababayan natin dito sa Butuan City matapos sumiklab ang isang sunog na kumitil sa buhay na may 17 katao. Mag-aalas 4 ng madaling araw nang sumiklab ang sunog dito sa Novo Jeans Department Store na nakatayo sa Tan Commercial Building dito sa lungsod. Mabilis na kumalat ang apoy dahil na rin sa RTW ang laman ng tindahan. 17 empleyado nga ang nasunod habang naswerte naman na nakalabas ang 3 iba pa. Lumalabas naman sa investigasyon na labing isang biktima ng nasunog na buhay ay nakita malapit sa fire exit. Iniimbestigahan na ngayon kung nakalak nga ba ang pinto nito kaya hindi nakalabas ang mga empleyado. Napag-alaman din daw kasi na nakapadlock naman sa labas ng main gate entrance ng tindahan at umalis pa raw ang gwardiya na naka-duty nung mga oras na yon. Napag-alaman din ng News 5 na hindi naman na-issuehan ng Fire Safety Inspection Certificate ngayong taon ng building na pag-aari ng isang Ronaldo Tan. Pero nagpatuloy pa rin sa pag-ooperate ng tindahan matapos ngang payagan ng lokal na pamahalaan. Ngayon ay patuloy pa rin ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa pinagmulan ng sunog habang umaabot naman sa may 30 milyong piso ang iniwan nitong pinsala. Sheryl? Maraming salamat, Romel Lopez. Samantala, na-set up lang daw ang nakababatang kapatid ng Dominguez Brothers na si Ryan nang maaresto siya at 3 pang kasamahan sa Malolos kahapon. Pero buwelta ng mga pulis, tinangka pa silang suhulan ng mga suspect. Trish Roque, ikwento mo. Tahimik na humarap sa media si Ryan Dominguez at 3 pa nitong kasama na kinilalang sina Mark Mario Lacambacal, James Jimenez at Roy Blanco. Naaresto ang 4 kahapon ng umaga nang salakayin ng mga pulis ang isang bahay sa barangay San Agustin, Malolos. Naka-receive ng information na mayroong mga armadong kalalakihan na di umano ay nag-hold ng possession sa isang bahay. Nasamsam sa mga suspect ang ilang baby Armalite, kalibre 45, hand grenade at shabu paraphernalia. Nakuha rin sa kanilang isang Nissan Navara, Subaru Impreza at isang Toyota Innova na pinaghihinala ang carnap. Pero giit ni Ryan na nakababatang kapatid ni Roger at Raymond Dominguez na set up lang sila ng mga pulis. Sinakay kami doon, tapos pati yung dalawa. Tapos, una may driver na pulis. Bago kami sakay. Akala namin dadaling kami. Tapos bumaba yung driver, sabay tutok sa amin. Pinikutan kami ng police line. Pero sagot ng pulisya, lehitimo ang kanilang operasyon. Tinangka pa nga raw silang suhulan ng mga suspect. Ayun ang sabi nila, exact words, according to my investigators, malaking pera at hanggang 3 milyon. Pero tinawanan lang ito ni Dominguez. Nag-offer daw kayo ng 3 milyon. Ay! Saan Kumuha ng 3 milyon. Bata lang kami. Kanina, isang driver ng nakarjack na sasakyan noong April 12 ang nagturo kay Lacambacal na isa umano sa mga kumuha sa minamaneho ng Mitsubishi Montero sa Caloocan. Kwento ni alias Tony, pasakay siya sa kanyang sasakyan nang bigla siyang harangin ng grupo ni Lacambacal. Gumamit sila ng balay. Inagaw sa inyo? Wala kang magagawa pag kami balay na isang tao. Nahaharap ngayon ng 4 sa kasong illegal possession of firearms at paglabag sa RA 9165 o paggamit ng illegal na droga. Posible ring humarap sa reklamong carnapping sila Lacambacal sa Caloocan PNP. Trish Roque, News 5. Paalala naman mga kapatid, huwag bibili ng mga gamot na walang label at tingi-tinging ibinibenta sa bangketa. Yan ang sabi ng Food and Drug Administration matapos makumpiska sa South Korea ang daang-daang kapsula na gawa umano sa mga pinulbos na patay na fetus. Base sa pagsusuri sa South Korea, meron daw itong super bacteria na delikado sa katawan ng tao. Ipinuslit daw ang mga gamot mula China at binibenta umano na pampalakas ng katawan at libido. Hindi pa malinaw kung nakapasok na rin sa bansa ang mga nasabing kapsula.
kapatid, summer pa rin, kaya wag nang magulat kung mainit ang panahon kanina. Pumalo sa 35.8 degrees ang temperatura sa Metro Manila. Naglaro naman sa 35 degrees Celsius ang pinakamainit na temperatura na naitala sa Cabanatuan at Sangli Point sa Cavite. Bukas posibleng ganito pa rin ang ating panahon. Mainit sa umaga at tanghali pero pagdating ng hapon at gabi, babagsak naman ang ulan. Mas malamig naman ang panahon na mararanasan ng mga kapatid natin sa Visayas. Mas basa man ang panahon sa bandang Mindanao. Sa pool kasi ito ng Intertropical Convergence Zone kaya magkakaroon ng malakas na ulan sa malaking bahagi ng Mindanao bukas. Mamaya, inaasahang tatama sa mundo ang magnetic waves na dulot ng solar fire. Malakas ito, posibleng makaaberya ang ating kuryente at signal ng cellphone. Pero don't worry, dahil sabi ng Pag-asa, mahinang klase lang ng solar flare ang mararamdaman, Class C, at wala itong epekto sa Pilipinas. At yan ang latest mula sa Action Weather Center. Susunod sa aksyon, dating Pangulong Erap tuloy na sa pagtakbo bilang alkalde ng Maynila. Ombudsman Conchita Carpio Morales handa raw tumestigo sa impeachment trial pero hugas kamay sa umano'y $10 million account ni Corona. At video ni Hitler na nagwawala dahil sa away sa naiyan noong linggo patok sa internet.